Vice President Sara Duterte may pasabog sa publiko patungkol kay Liza Tanas. Pagkasangkot ni Liza Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tantoco dahil sa overdose, pinatunayan ni VP Sara. Liza Tanas, bulabog na nga. Malaking kahihiyan pa ang dinala sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Punong-puno na nga si VP Sara sa walang tigil na paninira ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya. Matatandaang pilit ginigipit ni Liza Tanas at Martin Romualdez si VP Sara. Una ay inalisan nila ng confidential fund ang Office of the Vice President. Pangalawa naman ay naghain sila ng impeachment laban sa Vice Presidente. Ito ay dahil lamang sa kanilang kasakiman sa kaban ng bayan. Kaya naman, VP Sara nagpasabog na. Banat po ni VP Sara Duterte. Kasama ba yung sinatak sa para sa Duterte? And what's your comment on this if you want? Oo. Sinabi ko na nga wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget, at maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget, na tinanong kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget, ay lumabas yung impeachment ko. Yun yun eh. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady. Naku po, patay tayo dyan. Ayan na, ang pasabog. Yung gago! Meron daw, alleged na namatay na isang mayamang angkan dyan sa Jamaica, dyan daw sa isang hotel. At kasama daw doon si First Lady Liza Marcos. Naku po, patay tayo dyan. Madam Liza, kaano-ano nyo yun? Ano ginagawa mo doon sa loob ng namatay na Pilipino na mayaman dyan sa hotel at dahil daw sa overdose? Naku po, patay tayo. Sana nakasama siya, no? I mean, sandali, linawin ko lang, maigi. Nakasama siya doon sa imbestagahan. Yon. Nililinaw natin. O, NBI nililinaw ko Wala po ako sinasabing makasama siya doon sa namatay. Ang sinasabi ko, makasama siya na maimbestigahan. Ayun. Gago! Linawin mo, Banat Bay. Baka mamaya niyan, mag-init na naman ang ulo ng mga animal na yan. Anyway, yun baka makasama siya sana doon sa investigasyon. Kasi pag nakasama po siya doon sa investigasyon, ay, alam mo naman sa Amerika, sa Amerika po, kahit anong katungkulan mo, talaga maiimbestigahan ka dyan. Sabi nga ni VP Sara Duterte, kasama daw siya doon sa police report na naandun ang pangalan ni Liza Marcos. Naku, yari. Anak ng wewe, oo. Kahiya-hiya yun, no? Hindi, eto if this is true, assuming this is true, di ba? Mantakin mo, lalabas dun sa police report, sino mga kasama nitong namatay sa overdose? Liza Marcos. Kaano-ano nito yung maraming sapatos? Si Amy Marcos. Ay, di pala si Amy. Sorry naman. Si Imelda. Ano yan? Daughter-in-law. Daughter-in-law? So, ibig sabihin ba ganun? Ang alam namin, ang anak niya ay presidente. So, ano siya? Siyempre, English speaking yun. Sasabihin ng police. Then, therefore, who is she? Is she the wife of the President of the Philippines? Yes, Your Honor. Biglang gaganon ngayon. Wow!
Wow! Imagine that. Na? Imagine that. The wife of the President of the Philippines is together with the person who died of overdose. Ang sagwa nun, Brad. Assuming na kung totoo, hindi pala assuming, what if totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte? Di ba? Yan ang tanong diyan. Ngayon, dapat magpaliwanag. Di ba? Dapat magpaliwanag kasi sinasabi nung iba, may mga nagsasabi, hindi, pag ikaw ang nag-akusa, ikaw dapat ang magpatunay. Tama po yan. Tama po yan. Walang problema po dyan kung ikaw ay isang private citizen. Pero kung ikaw ay parte ng gobyerno, sasabihin mo naman, hindi naman private citizen naman po yang si First Lady dahil hindi naman po siya ang presidente. Wala rin po siyang katungkulan sa gobyerno. Still, the mere fact that you are the wife of the president, the highest official in the Philippines, magkaroon ka na lang ng kusang loob, ika nga, para bagang delikadesa, na sabihin, hindi po ako yan. Yan po ay kapangalan ko lang. Yan po ay, ako po ay Lisa Araneta Marcos. Yan po ay Lisa Rodriguez. Hindi, kasi di ba Araneta tapos Rodriguez. Baka mali kasi yung wag na nga, Lisa Araneta Marcos. Yun po ang pangalan ko. Yang nandyan ay si Lisa Cubao Marcos. Alimbawa lang. Di ba? I mean, dapat yun ang sabihin mo, di ba? Dapat po ikaw ay maging transparent kasi napakahalaga ng iyong kalalagayan sa Pilipinas. Ikaw ay asawa ng presidente. So therefore, I conclude, if the accusation is true that you are there, what are you doing there? What are you doing there? Nane? What are you doing there? Ibig sabihin, you are part of the friendship. Part ka ng barkada ng mga gumagamit. Yan. If, as in, if the picture page 1,000 words. Hindi. If you are part, yun yung kung ikaw. Kaya nga dapat, simple lang, one denial and say, no, I was not there. No. Ang problema, pinasagot mo na naman si Aling Claire. Si Aling Claire, yung magulong kausap. Si Aling Claire, yung nga. Yung lutang. Pambira. Kung yan ang laging sasagot sa inyo, ay naku po. Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Nako, marami daw nakakalat na Coca-Cola. White substance. Baka naman Madam Pulburon lang po yo. Baka naman may daladala si First Lady na Goldilocks o kaya Red Ribbon na Pulburon. Hindi naman kagad ibig sabihin nung Coca-Cola na yun. Di ba? Baka lang naman. Hindi ko sinasabi. Baka lang Pulburon po yun. What do you think? Basta ang sabi diyan, white substance na sinasabi di umano ay Coca-Cola. Ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang bigla daw, after daw nun, yung pangyayari na yon, yung bali-balita na yon, abay biglang kinidnap si PRRD. Sa madaling salita, may pattern. Di ba? After busisiin yung budget, in-impeach si VP Sara Duterte. After nitong cocaine issue na ito,
biglang kinidnap si PRRD. O, di ba? One na 20 pesos ang kilo ng bigas. At syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman. Oh, grabe, no? Tama. Pagkatapos nung kapalpakang 20 pesos, alam mo, sobrang palpak nung 20. Kung sino mang animal na nagsuggest niyan sa Pangulo o kung idea man niya ni Marcos, ay sobrang palpak. Whatever angle, ano mang anggulo mo tignan, palpak yung 20 pesos na bigas. Bakit? Mantakin mo nasa isang lugar. So, ibig mo bang sabihin, ang anak lang ni Marcos ay yung mga taga Cebu. Doon pa lang sablay na eh. Sabihin na natin, let's all assume na sinasabi niyang 20 pesos na bigas ay isang promise fulfilled. Okay, yan yung sinabi nila eh. Promise fulfilled daw yung 20 pesos na bigas. First of all, kung promise fulfilled dyan, ikaw mismo, kinontra mo yung sinasabi mo. Ano ba yung sinabi mo? Sinasabi mo na hindi ko pinangako yan. Ang sinasabi mo, aspiration mo lang yan. Ibig sabihin, pangarap mo lang yan. Okay? At dinideny mo na pinangako mo may 20 pesos na bigas. So doon pa lang, conflict na kagad yung conflict statement na kagad, nagko-contradict na siya sa isa't isa. Second, kung bakit doon lang sa isang lugar, ibig lamang pong sabihin nun, hindi talaga na-fulfill yung sinasabi mong 20 pesos na bigas sa Pilipinas. Sana ang sinabi mo, 20 pesos na bigas sa Cebu. So doon, pangalawa, palpak na naman. Pangatlo, biglang isang araw lang, opening lang. Ang inang yan. Hindi mapapamura ka talaga eh. Hindi ko minumura si Marcos mapapamura ka bilang expression mo na tangina, ano to, ginagago nyo ba kami? Mantakin mo, opening. Okay, ito na ang 20 pesos na bigas. Sabay. Bukas wala na yan Ngayon lang yan. Hindi lang pala location ang limited. Pati pala yung time limited, isang araw lang. Anak ng wewe, Gago! So, in other words, Philippines, people of the Philippines versus Atty. Claire. Palpak sobra yung 20 pesos na bigas. Kaya tuloy biglang, kailangan natin ng pangtabo na issue dyan. Sino? Si Congressman Pulong. Sabihin natin na nindak si Congressman Pulong ng isang di umanong bugaw daw. Okay, fine. Mantakin mo, February nangyari yung sinasabing krimen, ina-accuse, tapos ngayon lang lalabas ng May. Anong ginawa nyo all throughout the April, February, March, April, tas biglang lalabas ngayong May? Ano to? Hindi, pag-iisipan muna namin. Bago namin i-demanda, pag-iisipan namin na mahabang-mahaba. Ano ba yung kaso? Akala mo matinding kaso eh. Wala nang naman, inambangan lang naman. Hindi ko sinasabing tama pero para mag-isip ka ng 2 buwan, mahigit. Ang kaso mo lang naman, inambangan ka lang naman. Wala naman nasaktan. Mantakin mo ang kwento pa niyan, ang dami-daming tao doon. Kita nyo, hindi nagre-react. Kasi talagang may problema. Meron problema ang ginawa. Baala na po kayo. Basta, naikwento ko na po sa inyo yan. So, whatever, the point here is halatang halata that the things na nilalabas na kasinungalingan nitong kampo ni Marcos, walang iba kung hindi isang diversion. Diversion sa mga totoong issue. Ano ba yung totoong issue? 1, yung budget na may blanco. 2, yung hindi dumaan na due process kay Pangulong Duterte. Yung pag-kidnap. Mantakin mo kidnapin ng isang presidente. Alam mo, dinaig nyo pa yung ginawa kay Marcos Sr. Hindi nyo ba naiisip to? Dinaig pa nila. Yung kay Marcos Sr., taong bayan na nagpaalis kay Marcos Sr. Dito, yung bata lang ni Torre. Kayo-kayo lang. Diba? Ako talaga, mag-aantay talaga ako na one day singilin
ng hustisya itong si Torre. Sa totoo lang, Torre, ngayon, ikaw ay nandyan sa ibabaw. Pero darating ang panahon, narinig ko nga ito sa isa, nakalimutan ko na kung sino nagsabi nito. Darating ang panahon na ikaw ay magre-retire. Yung mga tao, nire-respeto ka lang ngayon dahil takot sila sa'yo dahil ikaw ay sipsip at makapangyarihan sa loob ngayon ng administrasyon ni Marcos. Pero pag nawala na sa pwesto si Marcos at ikaw ay nag-retire na, yung galang sa'yo ng tao, mawawala na. Kasi takot lang yun. It's not really respect. Takot lang sa'yo dahil nasa posisyon ka. Pero yung respeto, wala. Kaya yung mga tao, pagdating ng panahon, ano na yan? Alam mo yun, tatanda ka, mawawala ka sa mundo na ito dahil sa katandaan na ang pangit ang tingin sa'yo ng mga Pilipino. At yan po ay maisusulat sa kasaysayan ng ating bayan na merong isang traidor na general, isang abusadong general sa PNP. Gusto mo ba yun? Yan ba ang ipapamana mo sa anak at apo mo? Mantakin mo yung apo mo na maaring hindi pa ngayon naisisilang. Di ba? Pagdating ng panahon, mababasa niya sa mga kasaysayan, sa mga libro. Baka mabasa pa, alam mo, nag-abogado pa yan. Mababasa niya pa sa mga pinag-aaralan ng mga abogado. Di ba? Mababasa niya, Torre, kapangalan ko ito. Ay, lolo ko pala ito. Yung lolo ko hindi dumaan sa due process. Muntakin mo ganun? Hindi, isipin mo mabuti yun. Sa'yo, tiba-tiba ka kung anumang premyo natatanggap mo. Tiba-tiba ka ngayon. Kasi alam mo, ang mundo kasi ngayon, mapang-akit ang mundo eh. Tandaan ninyo, ang mundo mapang-akit. Aakitin ka niya ng lahat. Di ba? Ipapangako niya ng langit at lupa. Si Satanas nga, ganyan ang ginawa kay Kristo, di ba? Noong nag-40 days fasting ang Panginoong Hesus, ipinangako, sa'yo na ang mundo. Sumamba ka lang sa akin. Anong nangyari? Di ba? Anong ibig ko sabihin? Darating ang panahon na lahat ng ginawa mong marka sa kasaysayan ay sasampal sa'yo. Not just sa'yo. In the generations to come. Ano ibig sabihin nun? Pati ho yung mga apo mo, mga anak ng apo-apo mo, mga apo-apuhan mo, mantakin mo, nakasakasaysayan, meron isang traidor na general na hindi dumaan sa due process, na dinukot ang presidente at dinala sa ibang bansa at wala man lang sapat na warrant, hindi man lang dinaan sa korte, hindi man lang pinagpaliwanag, walang due process na dinaanan. Makikita yan ng mga tao in the future. Tapos pangalan mo, maaring ikaw, ligtas ka na. Bakit? Wala ka na sa earth. I mean, totoo naman eh. Siguro kasi iba, iniisip nila, wala, mawawala rin naman ako sa earth. Anyway, darating yung panahon, mamamatay rin naman ako. Lahat naman po tayo namamatay. Ang problema kasi dyan, yung mga kamag-anak natin, mga susunod sa atin, yung tatay ko, yung lolo ko, ganito ginawa. Isipin mo mabuti yan, kapatid. Makakahihiyan yan. Hindi lang sa'yo, pati sa buong angkan mo. Imaginein mo kung gano'n ang mababasa nila sa history books o kaya sa mga law books. Di ba? Isipin mo yun. Pambihira, kawawa naman po yung mga henerasyon na susunod sa'yo. Pulong Duterte. So nakikita niyo na basta merong nangyari na kanagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Does the president know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo about kay Congressman Talong, ma'am, na pang-aatake sa inyo family? Hindi ko alam. Kasi hindi kami nagkausap pa ni Pangulong Duterte. At hindi din kami nagkausap ni Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya doon sa labas ng detention center. So baka noong nasa loob siya ay napag-usapan nila. So clearly, VP, you believe na this is part of political, attack sa inyong mga Duterte? Oh yes ma'am, sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika.
Ma'am, ano to? From national or we're talking here about local politics dyan lang po sa Davao? Hindi, national. Tulad nga ng sinabi ko, blanco yung budget, nag-file sila ng impeachment. Ang laking tanong nun kasi blank check yun eh. Parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin yung pera ng gobyerno. Nag-file sila ng impeachment. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at Ay, nandun sa grabe. loob ng kwarto, si First Lady Lisa Marcos, Grabe na, sa loob ng kwarto? Nung may na-overdose? Yan ang sabi ni BP Sara Duterte. Kaya naman yan. Anong ginagawa niya doon? Pinanonood niya yung nag-overdose? Hindi. Iniisip ko kasi, lawakan natin yung pag-iisip natin. Yeah? Nandun daw si Lisa Marcos habang na-overdose yung isa. Ano ginagawa nila doon? Wala lang, nakikwentuhan, nagtotong its habang isa na-overdose. I mean, ako, halimbawa ako, kunwari meron akong kaibigan, di ba, na bumabanat. Ay, sabihin, may ginagawang kababalaghan. Abay, sapakin ko yun. Halimbawa lang, si Jay Guevara. Nandun kami sa isang kwarto, tapos biglang naglabas ng pulburon. Tapos sininghot. Abay, sapakin ko yun. Di ba? O kaya di kayo pagsasabihan ko, kung ayaw sumunod, abay, aalis ako. As a friend, I will disagree and I will leave, di ba? Ganon din. Halimbawa, si Boss Dada. Hindi, totoo. Di ba? Ganon, may ginagawang hindi maganda. O, abay, pagsasabihan ko yun. O, pero pag hindi ko na mapagsabihan, lalayasan ko yun. Di ba? Ang tanong, bakit kaya si First Lady na andun daw nung na-overdose? Sabi ni BP Sara Duterte, hindi po ako nagsabi. Si BP Sara Duterte nagsabi. Kung totoo yung sinasabi ni BP Sara Duterte, ano ginagawa niya dun? Nanonood? Habang nangyayari yung mga hindi magaganda? Wow! Pagoy! Di natin alam. at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, Naku, cocaine! Naku! ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Ngayon naman, Yaku! 20 pesos ang kilo ng bigas, isang araw lang, tapos na, wala na. Kinalimutan na naman na pangako ay bigla na lang merong nag-file ng complaint kay Congressman Pulong. Ma'am, Katie, nga lang masabi mo. Ma'am, sorry. Yung bigas po kasi sinasabi raw po ng Comelec daw is para nga po doon mag-give doon sa bahan nga po doon sa pamimigay ng ayuda and mag-resume sa after the election. Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, meron silang nakikitang pangangailangan sa tao, di ba? Kaya nga nila in-exempt ang AKAP at AIX, ayuda na kailangan ng taong bayan. So lalong-lalo na yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yun. Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila kasi nagpapanik sila sa pagbagsak ng ratings ng kanila.